MJ? Mga ano dyan ay lahat ng mga miyembro ng lahat ng membro media, ng yung maraming dito sa loob, hindi na pwede makalabas. Hindi kami allowed na pumasok doon sa mga hacker room dahil iniisa-isa nga ng mga guru at nga sinabi talaga ni yung kanilang may individual pero ito, sinabi niya kanina ng articles of impeachment yung dahilan kung bakit kailangan mas maging floor area dahil sa vicinity lang talaga ng Senado itong mga NBI agent Agmar Jade. Opo. Ayan, yung ibang area, yung ibang area dito ay pinapatayan nga ng ilaw. Yan, nakita natin si mukhang si ano yan, no? Si OSA Chief Plasca. Yes. Ito. Ayan, magbibigay siya ng update. Pakinggan natin, Agmar. Sir, ano pong nangyayari, sir? Any update lang po, sir? Ba't may mga sunod-sunod po na mga pagputok ng mga baril? Ayan, pag inuutok na nila na iyon yung ilaw dahil pinatay na. Sir, anong meron, sir? At may hinahanap sila, Agmar at MJ, na hindi natin alam at inuutosan lamang nila na patayan yung ilaw. Mo kay Senate President Alan Peter Cayetano, panoorin po natin ang pahayag ng leader ng Senado. Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Salamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, PND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening. I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpe-perform yung Marines dito, yung OSAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So I'm relying on your prayers po. And I'm relying kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus. How is that? So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan.
sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Yan po ang pahayag ni Senate President Alan Cayetano. Master Judea, paring RJ, Coach Oli, Partner Admar, nakatanggap raw sila ng tip, 4 na senador, pinaalis sila sa Senate premise dahil nga may mangyayari. Pero sinabihan daw sila na darating ng articles of impeachment kaya di sila umalis at kasulukuyan sila ng kukokus. At malinaw sa sinabi ng Senate President mga partner na sila ay blind kaya nagtatanong sila sa DND, nagtatanong sila sa DILG at mismo nagalit si Senator Pia sa naging sagot ng NBI Director na he's not doing his job para protektahan ang mga incumbent senators na ginagawa ang kanilang mga trabaho mga partner. Yes, partner, tama ka dyan, ano? At nagtataka nga ako kung ano ang ginagawa ng presidente ng Pilipinas ngayon na nagkakagulo na sa isang ahensya ng kanyang gobyerno. So yan po ang aming katanungan. Ito po ay nangyayari dahil dito sa nakawan, napakalaking nakawan na nangyayari dito sa Pilipinas. So ang tanong ng taong bayan, ano ang ginagawa ng kinauukulan? Nanonood lang ba kayo na may mangyaring masama dyan sa mga kalaban ninyong politiko? Ako partner, I really hope na mali ako. Pero sa tingin ko, ang kasunod nito ay martial law na. Talagang parang nananadya na. Isipin ninyo, magkakaroon ng barilan sa loob ng Senado. Hindi po yan bar. Hindi po yan restaurant. Hindi po yan sari-sari store na meron lang pupuntang lasing at magkakainitan at magbabarilan. Ito po ay mga ahensya ng gobyerno. At abogado naman po sila. Alam po nila kung illegal o tama o mali ang pagsiserve ng warrant. Na may tamang paraan po dyan. Hindi po pwede na basta ka lang sasabihin nyo, sabi sa ibang bansa, iserve namin yung warrant, tapos pasok kami dito sa Senado, tapos magkabarilan, kung kanino man galing yon at hindi na namin respetuhin itong batas na Ala, pumapasok na sila lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob, mapayapang nagkukopo? Nang naging komento no kagnay sa pangyayari diyan sa Senado ni Senadora Amy Marcos ang atin ng Pangulo. Samantala, sasabi na ang IHL law na ating isinulong sa Kongreso ang basehan kung bakit po pwedeng mapa-extradite si Bato de la Rosa at nagsasabi na tamang ginawa kay Tatay Digong ay
nagmi-misinterpret ng batas dahil malinaw na malinaw, dapat basahin yan in light of the Philippine Constitution and in light of the Rome Statute of the ICC mismo. Po, attorney, dito naman po sa warrant of arrest na pinasekreto ng ICC, ito po ba ay normal? Well, sa akin, no, kinakailangan gawing issue rin yan sa ICC. Dahil ngayon lang naman nangyari yan, matapos nilang nakuha ang pagkatao ni Tatay Digong through kidnapping. Nalaman kasi nila na talaga naman kung malalaman ng tao nung akusado na siya ay datakipin, po pwedeng maiwasan ang kanyang pag-aaresto. No? So ang ginawa na nila, at ito ay epektibo ngayon lang naman, ginawa nilang secret. Pero dito rin sa SMNI na siniwalat ko ng Nobyembre pa lang, inatanggap na ng DOJ at ng DILG ang mandamiento de aresto ni Bato, pero siyempre hindi nila inamin yan dahil hindi nila alam kung nasaan si Bato. No? At ngayong alam nila na sisipot si Bato para magpalit ng liderato, no, sa Senado, tinimingan na nila na ngayon na talaga nilang isisilbi ang warrant of arrest na yan. Pero nung alam nila na nagtatago pa si Bato de la Rosa, hindi na muna nila isinapubliko dahil gusto nga nila na bulaga ang gagawin nila paghuli kay Bato de la Rosa. At obvious naman na kung magpapalit ng liderato sa Senado para masiguro ang patas sa pagdinig ng impeachment, ay sisipot si Bato de la Rosa dahil kinakailangan ng boto niya para mapatanggal itong si Tito Sen as Senate President. Bago ang iba pa na... But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other. We're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin niyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Yan po, pinakuling update ni Senador or Senate President Alan Peter Cayetano, attorney. At nagsisiksikan kami sa isang maliit na sulok dito sa kwarto ng SP habang kanta rin sa gilid at nagtutulakan pagkat pilit na yung mga NBI, yung kanilang mga kasamahan na may mahahabang baril dalada at pinagsuot na nga ako ng bulletproof ng aking mga security. Ang paman, hindi tama itong nangyayari kung nais nilang nakipin si Bato, hindi nila dapat ipinsalang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal kung kayo ay busy o may gagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito at nagpakasaklolo na yung mga senador ng ating republika. Magandang gabi lahat mga kababayan ko. Kasama po natin ang ibang senador ngayong gabing ito at kanina putukan po sa floor. Update lang po sa inyo. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado. Hindi po magkatuwalang masaktan. Nananawagan po ako sa kababayan na manatili ang kapayapaan sa Senado. Dito po kami habang merong meeting na pinatawag po ang leadership ng Senado. Ay narinig po kami sa sekta kanina. Ingat po kayo. Dasal niyo po kami dito sa Senado. Nandito si Secretary John Vic Remulla ng DILG. And she told you so I think it was an inside job from our side, from the 13. We would have been receiving. So just to yeah, I don't know what you have to know is that there is an internet message. And we were doing both from there. So and I told him, anyway, I told him if it was from us, he now reported to me. They're expecting even senators from Focus Group Administrator
Yes, I know. They're ministers and that. So this all happened, it's not even about mouse, all the administrator and all the talk to them while this is then it all happened. Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob. Nag-blackout kami dahil pinatay namin yung mga ilaw at grabe talaga yung nangyari kanina. But okay naman kami ngayon. I think medyo nag-normalize na dito pa kami. Kasama lahat ng senador, pati yung kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us. Thank you. Yan po ang mga pahayag hinggil sa update ng ilang mga senador. For sure tayo na wala na doon, partner Coach Oli. Good evening everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far everyone is safe. So far walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Aberin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta, kung nandito na si Sec John Vic and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay. Yan po naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na kausap nila ang DND at first time nating marinig sa araw sa ating coverage ngayon na mismong ang Pangulong BBM ang nakausap ng mga senador assuring na magiging safe ang kalagayan ng mga senador na nagpapatuloy pa rin dyan sa mga ganap sa Senado. Kasama natin ngayon si Attorney Harry Roque, former presidential spokes. Attorney Harry, first time natin narinig ngayong araw na ang pangalan ni PBBM na umaksyon dito po sa mga ganap sa Senado. Sir. Well, nagagalak naman ako, no? Bagamat gabi na at alam natin na meron siyang bisyo, ay nagsalita ang presidente para pahupain ang tensyon dyan sa Senado. Sa tingin ko, kumurap siya.
Ang talagang kanyang nais na mangyari ay tuluyan na talagang maaresto itong si Senator Bato dahil itong panimula sa kanyang pananakot sa mga senador na kung hindi susuporta sa impeachment ni Sara Duterte, sila ay matatanggal o makukulong. No? So kung nakuha niya ang talagang kagustuhan niya, talagang dapat na aresto si Bato de la Rosa, pero nagulat siguro siya sa mga paninindigan at kakatapangan na pinakita hindi lang ni Bato de la Rosa kundi yung mga kasama niya sa Senado. Ang buong akala niya matitinag at maduduwag ang mga senador pag siya ay lumusob dyan sa Senado, pero hindi nga nangyari yan. No? At nagagalak naman ako na naiwasan ang pagdadat ng dugo dahil sa kasaysayan yung sarili niyang amang diktador may pagkakataon na talagang imasakir yung mga taong nagtipon-tipon sa EDSA, pero dahil nga doon sa katunayan ako ikay tunay na nagmamahal ng bayan, iiwasan mo ang pagdanas ng dugo ng iyong mga kababayan, hindi niya in-order si Fabian Ver na atakihin yung mga tao sa EDSA. No? At ang nangyari ngayon ay pagkurap. At nagagalak naman ako na dahil kumurap siya, naiwasan ang bloodbath dyan sa Senado. Pero ako, nagbibigay pugay sa mga senador, sa kanilang katapangan at sa kanilang yung talagang paniniwala na dapat depensahan ang Senado bilang simbolo ng ating demokrasya. Hello, partner? Hello? Apo, mamaya balikan natin. Ayusin lang natin yung audio ni partner Jason Rubrico. Attorney, failed arrest po ang nangyari ngayong araw. Ano ang mensahe na ipapaabot nito sa masang Pilipino? Ulitin po bukas o makalawa yung the same scenario ngayong araw, sir? Well, sana ang mangyari ay antayin na nila ang desisyon ng Korte Suprema. Dahil hindi naman magtatagal ang Korte Suprema. 72 hours lamang ang binigay para sumagot ang administrasyon doon sa hinihiling na TRO ni Senator Bato. Alam mo, kaya nga meron tayong hudikatura na nagtataguyod ng kataas-taasang batas sa ating bayan at yan nga ang saligang batas ay dahil dapat maiwasan ang gulo na nakita natin ngayon sa Senado. Kaya naman na importante na bigyan natin ng respeto ang Korte Suprema at antayin ang desisyon ng Korte Suprema. Yan lang ang tanging pamamaraan para maiwasan ang pagdanak ng dugo at makita ng Pilipino ay papatay ng kapwa Pilipino. Patuloy pakinggan muna natin ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa kaganapan ngayon dyan sa Senado. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all cost, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Attorney, your comment on that dahil makikita po natin parang same pattern o same messaging last time nung dinakip si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala